Teka muna. Ba't beauty shot agad? Balik muna tayo sa simula. Simulan natin sa prototype. Unang mock-up version 1. Ito yung rough design. Rough pa ang mga sukat. Testing lang bago mag-final design. At dahil rough pa lang, marami pang supply. Sunod naman ang version 2. Mas pulido ng konti sa version 1. Pero marami pa rin mali ang sukat. Kaya ito naman ang version 3. Nakorek na lahat ng sukat. Halos final version na to. Ito na ngayon ang basihan ng final template. Pagkatapos daan sa computer, ito na ngayon ang natapos na template ng OJT. May colored version din ito. Red, yellow, stainless. Sa mga naghahanap ng template dyan, ilagay ko sa description sa baba kung paano makakakuha ng copy nito. Okay, ready na natin yung mga kailangan. Cutting mat, gunting, tsaka cutter, scoring tool, kahit anong matulis na bagay. Pwede rin yung lumang ballpen, ruler, toothpick, pandikit, Elmer's glue. At syempre, yung template. Teka, nakakapalang print. Print na tayo. Okay, template. Naka-print to sa vellum board o kaya kahit anong makapal na papel. 200 GSM pataas, A4 o kaya short bond paper size. Pwede na rin. Okay, kapitin na natin. Gamit tayo ng maliit na gunting. Sa mga bata, sa paggamit ng gunting, tayong tulong sa mas nakatatanda, okay? Okay, rough cut lang muna para makuha ang pyesa. Tapos gupitin naman ang sakto sa guhit. Tulad nito. Ulitin na natin sa lahat ng pyesa. Rough cut, clean cut. Sunod dun, scoring. Gamit natin ang scoring tool at ruler. Sundan lang natin ang linya. Tamang din lang para hindi mapunit. Ginagawa natin to para madaling gumawa ng tupi. Yan. Pero mas maganda kung nakadikit. Kaya mag-ready tayo ng lalagyan para sa glue, toothpick. Lagyan natin ng glue yung mga flaps gamit ang toothpick at idikit. Pahid, dikit. Okay, yan ang mga basic. Apply na natin sa mga pyesa. Simulan natin sa part 2, front grille. Part 3, Part 8 at Part 9. Dikit ang Part 9, left fender sa Part 2, front grille. Diin lang ng konti para mas makapit. Part 8, right fender naman sa kabila. Sunod naman dikit ang Part 3 sa likod. Okay, buo na ang window. Pwede naman natin yung main body o part 1. May marka dito ang letter A. May kamatch ito sa ginawa nating engine bay, letter A din. Ito yung parts na dapat pagdikitin. Ganyan. Part 4 naman. Dikit natin dito. Part 5, dash naman.
Una, putasan natin ang paglalagyan ng manibela gamit ang cutter. Iwaan natin ng pakrus. Tapos, gamitin naman ang scoring tool para maging bilog ang butas. Gawin din natin to sa frame part 27 at 28. Dito ang pagkakabitan ng gulong mamaya. Tupi naman ito gamit ang ruler para masaya. Idikit. Idingin ko sa ibabaw ng lamesa para masigurong tuwid to. Sunod naman tong part 29. Dito ikakabit yung part 27. May guide dito sa dulo para masigurong tama ang kabit ng dalawang side nito. May gamit yung guide dito para ma-align ang frame sa body. Itupi naman ang part 5 at ikabit ito sa body ng ganito. Prep naman natin ang pagkakabitan ng sidings, part number 6 at 7. Tupi-tupi lang ulit. Markahan lang sa likod ng guide na 5mm ang kapal o singkapal lang ginawa nating frame. Saka idikit ito sa body. Idiin lang uli para mas makapit. Ulitin lang natin to sa kabilang siding. Idikit naman natin ngayon ang back panel, part number 12. Siguraduhin lang na nakasentro. Front fender naman ang part 18 at 19. Tupi lang ng ganito yung flap. Tapos ikapit sa body ng ganito. Ganito rin sa kabilang side. Sunod naman yung parts number 10 at 11 o wheel well. Dito nakapwesto yan sa tapat ng rear wheels. Sa gitna naman nakapwesto yung part number 13. Ikabit naman ang part 14 sa ibabaw ng dash. Part number 20 at 21 naman. Part 20 sa kanan at part 21 naman sa kaliwa. Naikabit na rin ang hood, part 15. Gawin naman natin yung upuan, part number 25 at 26. Tupi-tupi lang ulit. Screwdriver naman ang gamit para sa mga kurbata. May konting recline din yung sandalan. I-align lang ng ganito. Pagkatapos, ikabit na sa pwesto nito sa body. Yung manibela, part number 24, may harap at likod. Itupi at idikit lang ng ganito. Sunod naman yung shock nito, part 23. Screwdriver uli sa pagkukurba. Tapos i-roll ito sa toothpick. Ganyan siya pag natapos. Putasan naman natin yung manibela gamit ang cutter. Tapos gupitin. Medyo balbon pero pwede na. Putulin naman natin yung toothpick ng mga 1 cm tapos idikit naman ito sa manibela.
Pwede na ikabit ito sa dash. Windshield naman, part number 16 at 17. Butasan at kupitin. Kuha tayo ng recycled plastic. Puputulin natin to sa sukat ng part number 17. Markahan tapos gupitin. Pagdikitin lang to. Tapos ikipit naman sa part number 16. Ayan, meron na tayong buong windshield. Dito ang pwesto niya sa part number 14. Ayan, magmumukhang jeep na. Yung tarp, parehong process lang din. Pagsamahin lang yung part number 30, 31 at 32. Tapos lagyan ng plastic ng mga bintana. Madali na lang itong kabit sa body natin. Sunod naman yung front bumper, part 22. Kabit lang ito sa frame na naka-align sa guide. Yan. Konti na lang, tapos na. At meron lang natin konti kasi sunod na yung pinakamahirap na step. Ang paggawa ng mga gulong. Simulan natin gupitin ang parts number 36. Ikat natin yung maraming plots. I-score, i-rolyo, at idikit. Gagawin natin to ng 4 na beses, kaya konting pasensya ang kailangan. Yung puting strip ay sentro ng gulong. I-rolyo lang sa toothpick ng ganito. Putasan naman natin yung 4 na part number 34. Pagkatapos, pwede natin assemblein lahat. Gamitin natin ang toothpick para ma-align yung parts 34 at sentro habang idinidikit. Ikabit naman dito yung parts number 36. Sunod naman natin idikit ang part number 33. Huli natin ikabit ang spacer, part 35. Tapos na mga gulong. Gawin naman natin yung ehe gamit ng toothpick. Sukatin lang to sa lapad ng body. Pagkabit naman ng gulong sa body, kailangan lang na match ang thread sa kaliwat kanang gulong bago idikit. Sa gulong lang tayo maglalagay ng pandikit at hindi sa frame para maluwag na nakakaikot ang gulong natin. Yan. Una ako ng type jet natin. Lakpakan natin ang mga sarili natin. Okay, ngayon, oras na para sa mga beauty shots. Salamat pala sa panonood hanggang sa dulo ng video. Sana makatulong to sa pagbubuo niyo ng sariling model.
I-like at subscribe nyo nga pala para malaman nyo ko pagka nag-upload ako ng bagong video. Okay, yun na lang muna mga kahagi. See you next time.